Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kandila na sumasayaw sa mga dingding ng malaking bahay na bato sa Intramuros, isang lihim na mapanganib ay handang mabunyag. Si Leonora, dalaga mula sa isang kilalang pamilyang aristokrata, ay haharapin ang pinakamapait na pagbagsak. Pero bago kami magsimula, sabihin mo sa akin, mula saan ka ba sa Pilipinas? Komento mo kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Ang taon ay 1880, panahon kung saan ang kapangyarihan ng mga ilustrado ay tila walang hanggan. Sa loob ng mga pader ng lumang Maynila, ang mga pamilyang may mataas na katungkulan ay namumuhay sa isang mundo ng mga gala, mga salon at mga ugnayan na binalangkas ng pribilehiyo at tradisyon. Sa mundong ito, si Leonora ay ipinanganak bilang perlas ng kanyang pamilya, tinuruan sa musika, literatura at mga grasyosong kilos ng isang tunay na dalagang Filipina. Ang mga araw ay dumaan sa isang ritual ng komplikadong seremonyas at mga inaasahang pagsunod. Bawat umaga, si Leonora ay gumigising sa tunog ng mga kampana ng simbahan at mga tinig ng mga alipin na naghahanda ng kanyang kasuotan. Ang kanyang mga damit ay palaging gawa sa pinong tela mula sa Europa, mga tapis na may burda ng ginto, mga paineta na nagniningning sa kanyang buhok na itim na mahaba hanggang sa baywang. Ginugugol niya ang kanyang mga hapon sa hardin, kung saan ang mga bulaklak na sampagita at gumamela ay lumalaki sa ilalim ng nasusunog na araw ng tropiko. Sa bawat hakbang, sumusunod ang kanyang dalawang dalagang pag-aalaga, palaging nakayuko, palaging tahimik. Ang mundo ni Leonora ay perpekto sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng mga ngiting ipinakikita sa mga bisita, may dalang pagod ang kanyang mga mata. Ang mga usap-usapan sa salon ng kanilang bahay ay laging puno ng mga pangalan ng mga lalaking may katungkulan, mga kandidato para sa pag-aasawa. Ang kanyang ina, si Doña Mercedes, ay isang babaeng may matinding ambisyon para sa kanyang nag-iisang anak. Dapat kang mag-asawa ng isang lalaking may lahi, bulong niya, habang inaayos ang mantilla ni Leonora bago dumalo sa isang kasalan ng isang kaibigan. Ang ating pangalan ay dapat manatiling dakila. Si Leonora ay tumango, ngunit hindi sumagot. Sa kanyang dibdib, may lumalaking paghihirap na hindi niya maintindihan. Ang lahat ng ito, ang karangyaan, ang mga palakda, ang mga inaasahan, ay parang isang hawla na gawa. Sa ginto, maganda pero nakakulong pa rin. Isa pang gabi, sa isang malaking pagdiriwang sa bahay ng isang general, nakilala ni Leonora ang lalaking babaguhin ang lahat. Si Gabriel, isang kapitan sa hukbo ng Espanya, ngunit may pusong Filipino. Matangkad, may balat na kayumanggi na nagniningning sa liwanag ng mga arastre, may mga mata na itim na tila tumitingin sa kaluluwa. Suot niya ang kanyang unipormeng militar na may mga medalya na kumikislap sa dibdib, simbolo ng mga digmaang dinaanan at mga sakripisyong hindi binabanggit. Tumayo siya sa gilid ng silid, nakikinig sa mga musikero na tumutugtog ng isang waltz. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin sa kabila ng punong salon sa pagitan ng mga chandeliers na nagbibigay ng kristal na liwanag at mga bisitang nagsasaya. Sandali lamang, ngunit sapat na para maramdaman ni Leonora ang isang kuryente na dumaan sa kanyang katawan. Bumitaw siya ng tingin, ang kanyang mukha ay nag-init sa isang hiya na hindi niya maintindihan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, isang ritmo na hindi pamilyar.
isang ritmo na sumisimbolo ng panganib. Hindi niya alam na ang simpleng sandaling iyon ay magiging simula ng kanyang pagbagsak. Sa mga sumusunod na linggo, nagpatuloy ang buhay ni Leonora sa parehong pattern, ngunit may nagbago sa loob niya. Nakikita niya si Gabriel sa mga pagtitipon, palaging malayo, palaging nakatingin sa kanya ng mga sandaling hindi niya dapat pansinin. Ang kanyang mga kaibigan, sina Rosario at Esperanza, ay napansin ang pagbabago sa kanya. "May sakit ka ba?" tanong ni Rosario isang hapon habang nagmeryenda sila sa hardin. "Para kang lagi nang nasa ibang mundo." Si Leonora ay napangiti ng malungkot. "Wala akong sakit, pagod lang siguro." Ngunit alam niyang kasinungalingan niyon. Hindi siya pagod, nagigising siya sa loob ng mundong puno ng antok. Isang gabi, nang magdiwang ng Santa Cruzan sa kanilang distrito, naglakad si Leonora bilang Reyna Elena, suot ang korona ng mga bulaklak at ang bestidong puti na may borta ng pilak. Sa kanyang tabi, si Gabriel ang napiling maging kanyang escort, ang kanyang Constantine. Naglakad silang magkatabi sa ilalim ng mga arko ng mga bulaklak. Ang buong komunidad ay nanonood, kumakanta, ng dasal at mga awit. Sa katahimikan ng prosesyon, naramdaman niya ang init ng kanyang kamay na hawak niya. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagsasalubong. Walang salita, ngunit sa pagpipitik ng kandila at ang tunog ng mga yapak sa kalsada, may nagsimulang bumuo sa pagitan nila, isang koneksyon na hindi dapat umiral. Pagkatapos ng seremonyas, nang magkahiwalay na ang mga tao at ang gabi ay dumilim, si Gabriel ay lumapit sa kanya sa hardin ng simbahan. Nag-iisa, sila tanging ang mga puno ng atis at ang hangin na amoy ng sampagita ang kanilang saksi. "Bakit mo ako tinitingnan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinang parang bulong ng hangin. Tumigil siya. Hindi siya umimik kaagad. Sa halip, tumingin siya sa kalangitan, sa mga bituin na kumikislap sa kadiliman. "Dahil sa iyo," sagot niya, "bawat salita ay parang bigat na bumabagsak. Nakikita ko ang isang mundo na hindi ko ginusto para sa sarili ko." Lumapit siya. At ano? Ang mundong iyon, bumaling siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lungkot na malalim. Isang mundo kung saan hindi ako alipin ng tungkulin. Isang mundo kung saan maaari akong pumili. Ang pag-uusap na iyon ay dapat natapos doon, ngunit hindi. Nagpatuloy silang magkita, mga sekretong pagkikita sa dilim ng gabi, sa mga sulok ng hardin ng kanilang bahay, sa mga lumang simbahan na walang tao. Bawat pagkikita ay dinala ang isang bagong revelasyon, isang bagong piraso ng kanyang kaluluwa na ibinabahagi niya sa kanya. Sinabi niyang dati siyang sunod-sunuran, isang sundalo na sumusunod sa lahat ng utos kahit alam niyang mali. "Pinatay ko ang mga taong walang kasalanan," aminin niya isang gabi. Ang kanyang boses ay parang dumudurog. "Sinunod ko ang mga utos na alam kong hindi makatarungan. Sinunog ko ang mga baryo. Pinaghiwalay ko ang mga pamilya." Tumahimik siya, hinihintay siya. "Bakit?" tanong niya. Walang paghatol. Tanging tunay na pagnanais na maintindihan. Dahil bata ako at naniniwala na ang pagsunod ay karangalan. Pagkatapos, nang maunawaan ko, huli na ang lahat. Umabot siya, ang kanyang mga daliri ay lumutang sa kanyang braso, ngunit hindi siya humawak. Hindi pa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila mas maliit, ngunit nandoon pa rin. Lahat tayo ay may pasan, ang sayo ay mas malalim lang. Dumaan ng mga linggo at ang kanilang relasyon ay naging mas malalim, ngunit
Ginawa nilang lihim. Alam ni Leonora na ang kanyang pamilya ay hindi papayag sa isang lalaking may dugong halo, isang mestizo na walang lahi na katulad nila. Sa mga salon ng kanilang bahay, patuloy ang mga usapan tungkol sa mga kandidato, mga pangalan ng mga lalaking may titulo, mga hasyendero mula sa Bulacan at Pampanga. Si Doña Mercedes ay mas naging insistent. Si Don Rodrigo ay may interes sa iyo. Sabi niya isang umaga habang umiinom sila ng tsokolate. Anak, siya ng pinakamayamang pamilya sa Tarlac, dapat mong isaalang-alang. Si Leonora ay tumingin sa labas ng bintana sa hardin kung saan dati siyang naglalakad kasama si Gabriel. Hindi ko siya mahal, sagot niya, mahina ngunit matapang. Ang kanyang ina ay nag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay sumiklab. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi basehan ng kasal, anak. Ang tungkulin, ang lahi, ang pribilehiyo, iyon ang mahalaga. Ngunit ang mga plano ay nag-iba ng gabi. Nang unang ulan ng tag-ulan, nakita sila. Isang alipin, si Petra, na lagi niyang pinagsilusan si Leonora, ay nakakita sa kanilang pagkikita sa hardin. Nagmadali siyang magbalita kay Doña Mercedes, ang kanyang mga salita ay puno ng paghihiganti at kasamaan. Nakita ko po siya, senyora, sa hardin kasama ang kapitan na walang katayuan. Magkahawak sila, nagbubulong-bulungan sa dilim. Ang galit ng kanyang ina ay parang lindol na dumarag sa buong bahay. Tinawag niya si Leonora, ang kanyang sigaw ay narinig kahit sa mga malayong silid. Sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Sigaw niya, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Paano mo nagawang magpakababa sa isang lalaking walang halaga? Nagsimula ang penitensya. Si Leonora ay ibinilanggo sa kanyang silid, walang karapatan na lumabas, walang karapatan na makipag-usap sa sinuman. Ang kanyang mga kaibigan ay pinagbawalan na bisitahin siya. Ang kanyang mga damit ay kinuha. Pinalitan ng mga simpleng damit na puti. Ang kanyang kwarto, dati ay puno ng mga libro at musika, ay naging walang laman, isang selda na may mga bintanang nakarehas. Dumaan ang mga araw sa isang mabagal na torture ng pag-iisa. Ang tanging tunog ay ang mga yapak ng mga bantay sa labas ng kanyang pinto. Iniisip niya si Gabriel kung nasaan siya, kung alam niya ba ang nangyari sa kanya. Minsan, sa gabi, naririnig niya ang mga tinig sa ibaba, pag-uusap tungkol sa kanya, na parang isang bagay, hindi tao. Dapat nating palayasin siya, sabi ng isang tiyuhin. Walang halaga ang babaeng walang dignidad. Nakarinig siya at may nadurog sa loob niya, parang salaming binasag sa sahig. Pagkaraan ng 3 linggo ng pagkabilanggo, ang desisyon ay ginawa. Si Doña Mercedes, sa kanyang desperasyon na palinisin ang pangalan ng pamilya, ay nag-isip ng pinakamapait na parusa. Mula ngayon, anunsyo niya sa harap ng buong pamilya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Si Leonora ay hindi na anak ko. Siya ay magiging alipin sa bahay na ito, maglilingkod sa mga bisita at sa mga kamag-anak na dating nirerespeto niya. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Kahit ang mga alipin ay napatigil sa pagtatrabaho, hindi makapaniwala sa narinig. Si Leonora ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mga mata ay tuyo, walang luha. Alam niyang ang umiyak ay magpapakita ng kahinaan at kahit sa pinakamapait na sandali, ayaw niyang magpakita ng pagkasira. Ang mga sumusunod na araw ay naging isang bangungot na walang hanggan. Ginawa siyang mag-ayos ng mga silid na dati ay sarili niya, maglinis ng mga sahig na dati ay nilalakaran niya habang nakakamit ng pribilehiyo.
Ang mga alipin na dati ay sumusunod sa kanya ay ngayoy naguutos sa kanya. Ang kanilang mga tinig ay puno ng sarap sa pagkakataon na makaganti. Si Petra, lalo na, ay naging malupit. Hawakan mo ang trapo ng maayos. Sabi niya isang umaga habang pinapanood si Leonora na naglilinis ng sahig sa sala. Hindi ka na dalagang may pribilehiyo. Ikaw ay isang alila, wala ka ng halaga. Si Leonora ay hindi sumagot. Nagtrabaho siya ng walang salita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit patuloy. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maliit na bahay na pag-aari ng militar, si Gabriel ay nakatanggap ng balita tungkol kay Leonora sa pamamagitan ng isang kaibigan, isang tenyente na may simpatya sa kanilang sitwasyon. Ginawa nilang alipin, sabi ng tenyente, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Doon na sa sariling bahay niya, pinahihiya siya araw-araw. Ang galit ni Gabriel ay parang apoy na sumiklab. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nagsasara ng mahigpit. Saan siya ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang dagundong. Sa bahay pa rin nila sa Intramuros, pero hindi ka makakapasok. May mga bantay sa bawat sulok. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay nag-iisip ng plano, ng paraan para mailigtas ang babaeng mahal niya. Habang dumadaan ang mga linggo, si Leonora ay natutunan ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Gumising siya bago sumikat ang araw, naghanda ng kanilang almusal, naglinis ng buong bahay bago pa man gumising ang mga tao. Ang kanyang mga kamay, dati ay makinis at malambot, ay naging magaspang, puno ng mga sugat at galos. Ang kanyang likod ay sumasakit sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa pagyuko ng mga oras habang naglalaba o naglilinis. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nila maaaring burahin, ang dignidad sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa, nagtrabaho lang siya araw-araw. Habang ang mundo na dati ay pag-aari niya, ay patuloy na gumagalaw na parang wala siyang kahulugan. Isang hapon, habang naglilinis si Leonora ng mga bintana sa silid ng kanyang dating ina, nakarinig siya ng usapan sa ibaba. Si Doña Mercedes ay kausap ang kanyang kapatid, si Tio Esteban. Dapat nating ipatapon na siya, sabi ng tiyuhin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi maganda para sa reputasyon natin na makita siyang nagtatrabaho dito. Mas mabuti pang ipadala natin siya sa probinsya, sa isang hasyenda kung saan walang makakakilala sa kanya. Nakinig si Leonora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang basahan. Ipatapon? Sa probinsya? Mas malayo pa kay Gabriel. Ang puso niya ay bumigat, ngunit alam niya na wala siyang kapangyarihan na tumutol. Ngunit bago maipatupad ang planong iyon, may dumating na sulat. Isang opisyal na sulat mula sa palasyo ng gobernador na nagsasabing si Kapitan Gabriel ay nag-file ng petisyon para sa kasal kay Leonora. Ang laman ng sulat ay simple ngunit powerful. Bilang opisyal na may mataas na ranggo at may serbisyo sa korona, hinihiling ko ang karapatan na mag-asawa ng dalaga na si Leonora de los Santos, alinsunod sa batas at tradisyon. Ang galit ni Doña Mercedes ay walang hangganan. Kailan pa naging may karapatan ng isang mestizo na humiling ng ganito? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula. Ngunit si Tio Esteban, na mas praktikal, ay nag-isip, kung tatanggihan natin, maaari tayong magkaroon ng problema sa militar. Sabi niya, mahinang bumublong. Mas mabuti pang mag-isip tayo ng mabuti. Habang nag-uusap ang kanyang
pamilya sa ibaba, nakaupo si Leonora sa sulok ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Marinig niya ang kanilang mga tinig, ang argumento, ang debating tungkol sa kanyang kinabukasan na parang siya ay isang gamit na pwedeng ibenta o itapon. May luha sa wakas na pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pag-asa na baka sa kabila ng lahat, may pag-asa pa para sa kanya at kay Gabriel. Sa susunod na linggo, dumating si Gabriel sa bahay, hindi na sa lihim ngunit sa bukas na liwanag ng araw. Suot niya ang kanyang unipormeng formal, ang kanyang medalya ay kumikislap, ang kanyang likod ay tuwid. Naghintay siya sa sala habang kinakausap ni Doña Mercedes at ng pamilya. Ang usapan ay mahaba, puno ng tensyon at mga argumento. Ngunit sa huli, dahil sa presyo ng militar, at ang posibilidad ng iskandalo na mas malala pa, pumayag ang pamilya ngunit may kondisyon. Wala kaming ibibigay na dote, sabi ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay malamig. At hindi ka nakabilang sa pamilyang ito, Leonora. Umalis ka kasama ang lalaking ito at huwag ka nang babalik. Lumabas si Leonora sa wakas mula sa kusina. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa sala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa kanya. Naglakad siya patungo sa kanya, ang kanyang mga paa ay nag-aalangan, ang kanyang katawan ay pagod at duguan mula sa mga linggo ng trabaho. Ngunit, nang makarating siya sa tabi niya, nang tingnan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinanap, ang pag-asa at ang pag-ibig. Umabot si Gabriel, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang mukha ng malumanay. Tayo na, bulong niya, umalis na tayo mula dito. At sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng sakit at puot na naranasan niya, ngumiti si Leonora. Dahil alam niyang kahit na nawala na ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang pribilehiyo, ang kanyang pamilya, meron pa siyang isang bagay na hindi maaaring kunin ng kahit sino, ang kanyang kalayaan na pumili ng kanyang sariling landas. Lumabas silang magkasama mula sa bahay sa ilalim ng nasusunog na araw ng hapon. Ang mga tao sa kalye ay tumigil at tumingin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Ano ang nangyari? Bakit ang dating dalagang may pribilehiyo ay ngayon ay naglalakad kasama ang isang kapitan, suot ang mga damit ng alipin, ngunit hindi sila nagmadali. Naglakad silang mabagal, ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga ulo ay nakatuwid. Sa likuran nila, ang malaking bahay na bato ay nanatiling nakatayo, isang simbolo ng isang mundo na hindi na nila kabilang. Sa harap nila, ang daan ay mahaba at puno ng hindi alam, ngunit naglalakad silang magkasama. Nakarating sila sa maliit na bahay ni Gabriel, isang simpleng tirahan sa labas ng Intramuros, malayo sa mga ingay ng aristokrasya. Sa loob, ang lahat ay simple, walang karangyaan ng dati niyang buhay. Ngunit sa simpleng lugar na ito, naramdaman ni Leonora ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon, kapayapaan. Umupo siya sa isang silya, ang kanyang katawan ay sumuko sa pagod at sa wakas umiyak siya. Umiyak siya para sa lahat ng nawalang bagay, para sa kanyang pamilya na tumalikod sa kanya, para sa kanyang sarili na nagsuffer ng walang kasalanan. Si Gabriel ay lumapit, lumuhod sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kita iiwan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Kahit ano pang mangyari, nandito ako. Dumaan ang mga buwan at nagsimula silang magtayo ng bagong buhay.
Si Leonora ay natuto ng mga bagay na hindi niya kailanman ginawa bago: pagluluto, pagtahi, pag-aalaga ng tahanan. Ang kanyang mga kamay, bagamat magaspang, ay naging sanay sa trabaho. Si Gabriel ay nagpatuloy sa kanyang serbisyo, ngunit ngayon ay may dahilan na siya para umuwi. May taong naghihintay sa kanya sa bahay. Ang kanilang pag-ibig ay lumaki hindi sa karangyaan ng mga gala at mga salon, kundi sa simpleng sandali ng pag-uusap sa gabi, ng pagdamay sa mga mahihirap na araw, ng pagbabahagi ng mga pangarap para sa hinaharap. Ngunit ang nakaraan ay hindi madaling kalimutan. Isang gabi, habang naglalakad si Leonora sa palengke, nakita niya si Rosario, ang kanyang dating kaibigan. Tumigil sila pareho, ang kanilang mga mata ay nagkita. Si Rosario ay nag-aalangan, hindi sigurado kung dapat lumapit. Sa wakas, lumapit siya. "Leonora," sabi niya, mahinang parang bulong. "Naalala ko pa kung paano tayo dati. Hindi ko alam na aabot sa ganito." Ngumiti si Leonora, isang ngiting puno ng kalungkutan, ngunit din ng pag-asa. "Ako din. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya ako. Mayroon akong kalayaan na hindi ko naranasan noon." Niyakap ni Rosario siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Leonora na kahit na nawala ang lahat, may mga taong hindi tumalikod sa kanya. Dumating ang isang ulap na madilim nang magsimula ang mga balita tungkol sa rebelyon sa mga probinsya. Ang mga katipunero ay nagsisimula ng kumilos, ang hangin ay puno ng tensyon at takot. Si Gabriel ay tinawag para sa isang mahirap na misyon, isang operasyon na maaaring hindi niya makakabalik. Kinausap niya si Leonora bago umalis. Ang kanilang pag-uusap ay mahaba at puno ng mga bagay na hindi nasabi. "Kung may mangyari sa akin," sabi niya, hawak ang kanyang mukha, "magtayo ka ng buhay na karapat-dapat sa iyo. Huwag kang titigil sa paglaban." Umiling si Leonora, ang kanyang mga luha ay pumapatak. "Babalik ka. Kailangan kong maniwala na babalik ka." Hinalikan niya siya, isang halik na puno ng pangako at takot, at pagkatapos, umalis siya sa dilim ng gabi. Ang mga linggo na lumipas ay parang taon kay Leonora. Walang balita mula kay Gabriel, walang liham, walang mensahe. Bawat araw, naghihintay siya, nakatingin sa daan, umaasa na makita ang kanyang figura na papauwi. Nagdasal siya sa mga santos, nag-alay ng mga kandila sa simbahan, ginawa ang lahat ng pwede niyang gawin. Ang takot ay kumakain sa kanya, ngunit ipinakita niya ang tapang, patuloy na namumuhay, patuloy na nagtratrabaho, patuloy na umaasa. Isang ulan ng gabi, habang nagpapahinga si Leonora sa kanilang maliit na bahay, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita ang isang sundalo. Basa sa ulan, ang kanyang mukha ay pagod at malungkot. "Kapitan Gabriel," sabi niya, at sa oras na iyon, ang puso ni Leonora ay huminto. "May nangyari ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, umiling ang sundalo. Buhay siya, sugatan, ngunit buhay, pauwi na siya. Ang luha ay pumatak sa mga mata ni Leonora, ngunit ngayon ay luha ng tuwa. Bumalik siya sa bahay na may dala-dalang gamot at pagkain. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng nakaraan, ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa kasalukuyan. Pagpasok niya, nakita niyang gising na si Gabriel, nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit may ngiti sa labi. "Nasaan ka?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Bumili lang ng gamot," sagot niya. Lumapit at umupo sa tabi niya. "Kailangan mong gumaling. Marami pa tayong pagdadaanan." Hinalikan
Niya siya sa noo, isang halik na puno ng pag-aalaga at pag-ibig. Sa mga sumusunod na araw, nag-alaga si Leonora kay Gabriel na may dedikasyon na walang kapantay. Pinalitan niya ang kanyang mga benda araw-araw, pinakain siya kahit ayaw niyang kumain, at nagbantay sa kanya sa gabi kapag ang lagnat ay bumabalik. Sa mga oras na iyon, nakita ni Gabriel ang tunay na kalakasan ni Leonora, hindi ang lakas na nagmula sa pribilehiyo, kundi ang lakas na nagmula sa pag-ibig. "Paano mo nagagawa?" tanong niya isang gabi habang hinahawakan niya ang kanyang kamay. "Pagkatapos ng lahat ng dinanas mo, paano ka nanatiling matatag?" Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang liwanag na hindi nawawala. "Dahil mayroon akong dahilan para lumaban, ikaw, tayo, ang kinabukasan na maaari nating itayo." Dumating ang balita mula sa Intramuros na nagpabago sa lahat. Si Doña Mercedes ay nagkasakit, isang karamdaman na mabilis na lumala. Ang kanyang kapatid, si Tio Esteban, ay nagpadala ng mensahe kay Leonora, hinihiling na bisitahin niya ang kanyang ina sa huling sandali. Nabasa ni Leonora ang liham na may nanginginig na mga kamay, ang kanyang puso ay pinagsama ng galit at sakit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa kanya, hinihiling pa rin ba nila na bumalik siya? Tumingin siya kay Gabriel na nanonood sa kanya na may pag-unawa. "Kailangan mong pumunta," sabi niya, mahinang ngunit matatag. "Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, para sa closure." Kinabukasan, naglakad si Leonora pabalik sa bahay na bato sa Intramuros. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang dibdib ay puno ng iba't ibang damdamin. Ang mga bantay ay nakilala siya, ngunit hindi na siya tumingin ng pababa. Pumasok siya sa bahay na parang multo. Ang lahat ay pareho, ngunit iba na rin. Iginya siya ni Tio Esteban sa silid ng kanyang ina, kung saan nakahiga si Doña Mercedes. Sa kanyang kama, ang kanyang mukha ay namumutla at manipis, ang kanyang mga mata ay lubog sa kanyang mukha. Nang makita niya si Leonora, may luha na pumatak sa kanyang pisngi. "Anak," bulong niya, ang kanyang boses ay parang hampas ng hangin. "Narito ka." Lumapit si Leonora, umupo sa tabi ng kama. Tumingin siya sa babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng nagdesisyon na gawing alipin siya, at sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang kalungkutan na malalim. "Nandito ako," sabi niya, simple at tahimik. Umabot si Doña Mercedes, ang kanyang kamay ay nanginginig at hinawakan ang kamay ni Leonora. "Patawad," bulong niya, bawat salita ay parang dumudurog na laman. "Nagkamali ako, mas mahalaga sa akin ang pride kesa sa iyo. Mas inisip ko ang sasabihin ng iba kesa ang kaligayahan mo." Nakinig si Leonora, ang kanyang puso ay bumibigat. Hindi niya inasahang maririnig ang mga salitang iyon. "Patawad," ulit ni Doña Mercedes, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumaloy. "Hindi ka dapat naging alipin, hindi dapat kita itinakwil. Ikaw ay anak ko at dapat ko kang inintindi." Tumingin si Leonora sa mga mata ng kanyang ina at nakita ang paghingi ng tawad na tunay, ang pagsisisi na lumalalim sa bawat segundo. Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon naramdaman niyang may kaluwagan sa kanyang dibdib. "Pinatawad na kita," sabi niya, at alam niyang totoo iyon. Hindi dahil madali, kundi dahil hindi niya gustong dalhin ang bigat ng galit habang buhay. Ngumiti si Doña Mercedes, isang ngiting mahina ngunit puno ng pasasalamat. At sa ilang minuto, pumikit siya, ang kanyang hininga ay humupa ng tahimik.
Umuwi si Leonora sa kanilang maliit na bahay na may puso na mas magaan. Sinabi niya kay Gabriel ang lahat, ang huling salita ng kanyang ina, ang patawad na ibinigay at natanggap. Ngayon ba ay malaya ka na? Tanong ni Gabriel, hawak ang kanyang mukha. Tumango siya, oo, malaya na ako. Mula sa nakaraan, mula sa sakit, mula sa lahat ng pumigil sa akin na maging ako. Yakapin niya siya, at sa yakap na yon, naramdaman nilang pareho na nagsisimula ang isang bagong kabanata. Dumaan ang mga taon, at ang kanilang buhay ay unti-unting nag-iba. Si Gabriel ay nag-resign sa military, hindi na niya kayang maglingkod sa isang sistemang hindi niya pinapaniwalaan. Sa halip, nagtayo sila ng maliit na negosyo, isang tindahan ng mga tela at gamit. Si Leonora ay natutong magtinda, nakikipag-usap sa mga customer, nag-aayos ng mga paninda. Ang kanilang buhay ay simple, walang karangyaan ng dati, ngunit puno ng saya. Bawat gabi, pagkatapos magtrabaho, umuupo silang dalawa sa labas ng kanilang bahay, tinitignan ang mga bituin, nag-uusap tungkol sa mga pangarap na gustong makamit. Isang araw, dumating ang isang balita na nagpabago sa lahat. Ang rebellion ay lumalaki, ang mga katipunero ay nag-organisa ng mas malaking paglaban laban sa mga Espanyol. Si Gabriel ay hiningan ng tulong ng kanyang mga dating kasamahan, hindi bilang sundalo, kundi bilang manggagamot, tumutulong sa mga sugatan. Nag-aalangan siya, natatakot na iwan si Leonora, ngunit alam niyang ito ay isang obligasyon na hindi niya maaaring iwasan. Kailangan kang pumunta, sabi ni Leonora, bagamat ang kanyang puso ay naninginig sa takot. Kailangan mo nilang tumulong. At ako, maghihintay ako dito, tulad ng dati. Umalis si Gabriel sa tag-init ng 1896 kasama ang isang grupo ng mga rebelde na nagtungo sa mga bundok ng Cavite. Si Leonora ay naiwan, ngunit hindi siya nagstay idle. Sa halip, nag-organisar siya ng mga kababaihan sa kanilang komunidad. Nag-prepare ng mga bandages, gamot at pagkain para sa mga sundalo. Natuto siyang maging mas matapang, mas malakas, mas determinado. Ang babaeng dati ay umaasa sa iba ay naging isang leader, isang simbolo ng tapang sa gitna ng digmaan. Ang mga buwan ay dumaan at ang digmaan ay lumalala. Ang mga balita ay dumating ng mga labanan, mga pagkatalo at pagkapanalo, mga kamatayan at mga sakripisyo. Si Leonora ay patuloy na nagtrabaho, patuloy na nagpray, patuloy na umasa na babalik si Gabriel ng buhay. Isang gabi nang mag-isa siya sa kanilang bahay, nakarinig siya ng mga yapak sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita si Gabriel, mas payat, mas madungis, ngunit buhay. Tumakbo siya papunta sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang balikat. Akala ko hindi ka nababalik, bulong niya. Akala ko mawawala ka sa akin. Hinalikan niya siya sa noo, sa pisngi, sa labi. Hindi kita iiwan, sabi niya. Kahit kailan, ang digmaan ay natapos at ang Pilipinas ay nag-transition sa isang bagong panahon. Si Leonora at Gabriel ay nanatili, nagtayo ng pamilya, ng tahanan na puno ng pag-ibig at pag-asa. Nagkaroon sila ng mga anak, mga batang tinuruan nila ng halaga ng kalayaan, dignidad at pag-ibig. Ang kwento ng kanilang pagbagsak at pagbangon ay naging isang alamat sa kanilang komunidad, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga titulo o kayamanan, kundi sa tapang na lumaban para sa kung ano ang tama. Ngunit kahit sa kapayapaan, may mga hamon pa rin. Ang lipunan ay mabagal na tumanggap sa kanilang relasyon, lalo na ang mga aristokrata na nakakita kay
Leonora bilang isang taksil sa kanyang lahi, ngunit hindi nila pinansin ang mga bulungan at tingin. Namuhay sila ayon sa kanilang mga prinsipyo na tumutulong sa mga nangangailangan, na nagtuturo ng hustisya at kabutihan sa kanilang mga anak. Ang kanilang bahay ay naging isang santuwaryo para sa mga taong walang tahanan, para sa mga sugatan na nangangailangan ng pag-aalaga, para sa sinumang nangangailangan ng tulong. Isang hapon, habang nakaupo si Leonora sa hardin na kanyang itinanim sa likod ng kanilang bahay, dumating ang kanyang anak na si Maria, isang batang babae na may espiritu ng kanyang ina. "Inay," tanong niya, umupo sa tabi niya, "totoo ba ang kwento na dati kang dalaga na may pribilehiyo?" Ngumiti si Leonora, ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa nakaraan na parang panaginip na. "Totoo," sagot niya, "ngunit ang buhay na iyon ay hindi tunay na buhay. Ito." At itinuro niya ang kanilang simple na bahay, ang hardin, ang pamilya. Ito ang tunay na buhay. "Hindi ka ba nagsisisi?" tanong ni Maria, curious. Umiling si Leonora. "Hindi, dahil kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi ko makikilala ang iyong ama. Hindi ko mararanasan ang tunay na pag-ibig. Hindi ko matututunan ang kahulugan ng kalayaan." Niyakap niya ang kanyang anak, at sa yakap na iyon, naramdaman niyang ang lahat ng sakit at hirap ay may dahilan, na ang bawat pagsubok ay nag-prepare sa kanya para sa buhay na mayroon siya ngayon. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos, ang mga patak ay sumasayaw sa mga dahon ng puno sa kanilang hardin. Si Leonora ay tumayo, hawak ang kamay ng kanyang anak, at naglakad pabalik sa loob ng bahay kung saan naghihintay si Gabriel at ang kanilang mga anak. Sa loob, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila at ang init ng kanilang tahanan, sila ay nag-gather para sa hapunan. Ang kanilang mga tawa at usapan ay pumupuno sa silid. Ito ang buhay na pinili ni Leonora, isang buhay na hindi perpekto, ngunit puno ng pag-ibig at kahulugan. At sa kabila ng lahat ng nakaraan, masaya siya, tunay na masaya. Dahil minsan, ang pinakadakilang kayamanan ay hindi ang mga bagay na ipinanganak ka, kundi ang mga bagay na pinili mong ipaglaban at ang mga taong pinili mong mahalin, kahit na kailangan mong talikuran ang buong mundo para sa kanila. Ang kanyang Gabriel ay bumalik. Nang dumating si Gabriel, dalang ng mga kasamahan, nakita ni Leonora ang lawak ng kanyang mga sugat. Ang kanyang braso ay nakabalot, ang kanyang mukha ay namumugto, ngunit buhay siya. Lumapit siya, hinaplos ang kanyang mukha, at sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng sakit at takot, naramdaman nilang pareho na sila ay ligtas. Ligtas sa isa't isa, ligtas sa pag-ibig na binuo nila sa gitna ng digmaan at trahedya. Ang ulan ay patuloy na bumuhos sa labas. Ang mga patak ay parang mga luha ng langit para sa lahat ng mga taong nawala at sa lahat ng mga pag-ibig na natagpuan sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng maliit na bahay, sa ilalim ng liwanag ng isang kandila na sumasayaw sa hangin, si Leonora at Gabriel ay magkahawak ng kamay. Ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin, dahil sa mundo na ito kung saan ang pribilehiyo ay maaaring mawala sa isang sandali at ang pag-ibig ay maaaring ipagbawal ng lipunan. Natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga titulo o lahi, kundi ang kalayaang pumili ng taong mamahalin at ang tapang na labanan ng mundo para sa pag-ibig na iyon. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay maikling panahon lamang. Kinabukasan, nang lumabas si Leonora,
para bumili ng gamot para kay Gabriel. Nakita niya sa palengke ang isang pamilyar na figura. Si Petra, ang alipang nag-trador sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagkita at sa sandaling iyon, nakita ni Leonora ang kasiyahan sa mga mata ni Petra. "Kamusta na ang dating dalaga?" tanong ni Petra. Ang kanyang boses ay puno ng panlalait. "Nakita ko ang lalaki mo, mukhang hindi na gaano kasaludo." Si Leonora ay hindi sumagot. Naglakad lang siya, ang kanyang ulo ay nakatuwid, ang kanyang likod ay tuwid. Hindi na siya ang babaeng madadaling apihin. Natutuhan na niya kung paano lumaban, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang presensya at dignidad. Bumalik siya